Tinaguri ang City of the Seven Lakes ang San Pablo City, Laguna dahil ito lang ang natatanging lugar sa Pilipinas na may 7 lawa. At doon sa 7, ang pinakamalaki at pinakapopular ay ang Sampaloc Lake. Bukod sa pinakamalaking sukat, sinasabi nila na sa Sampaloc Lake lang din daw makikita ang bola ng apoy na bumubulusok sa alapaap, usok na naguhugis tao, at ang lalaking itim na pugot ang ulo. Buksan ang mga mata. Dito sa gilid ko, ay siya. Malaking tao. Galit na galit. Alas ng pandinig. Is there anything here that wants to be heard? Malawakin ang isip. Pag mayroong simenteryo, mayroong mga multong lumalabas. Mundo, may nababalot. Ang isla. Mula raw nang i-develop ang lugar sa paligid ng Sampaloc Lake, naging pasyalan at mistulang parke na ito para sa mga residente at mga turista. Ayon sa Public Relations Officer ng San Pablo, ang 7 lawa sa kanilang lugar ay mga crater lake. Pagdating ng December, pag nagbago na ang temperature, na umaamoy asupre na dito, para nagiging phosphorus, nangangahulugan na may katotohanan yung sinasabing itong Seven Lakes. Actually, geologically, ay ito'y classified as crater lake. Hindi ito freshwater lake. Originally, ito ay may ang bunganga ng bulkan. Pero bukod sa ganda ng lawa, tila naging atraksyon din daw para sa mga tao ang kasaysayan at mga kwento ng kababalaghan na kumalat tungkol dito. Meron ditong lugar na ipinahukay ng Villa Escudero at nakuha nila roon, merong mga pattern ng mga potteries nangangahulugan na yung site ng ating district hospital ngayon ay dating matandang libingan yon ng mga tao noong una. Ngayon, meron tayong kaisipan na pag meron simenteryo, merong mga multong lumalabas. Ang mangingisdang si Mang Roberto, isa raw sa mga nakaranas ng kababalaghan sa Sampaloc Lake. Minsan namuhuli kami ng isda na siyang inabot ko, may uha ng uha. Hindi namin sila pinapansin. Basta diretso ang aming paghahanap buhay panghuli ng isda. May kaibigan ako dito, nung tapos na siyang magpakain ng isda, nung pabalik na siya, nakita niya may nagkakalas may nagtatanggal ng tali nung kanyang balsa. Di nilapitan niya, paglapit niya, nakita niya yung kamay lang, yung putol na kamay na parang hanggang dito lang. Kwento pa ni Dennis, ang puno na malapit sa lawa ang isang lugar na pinakaiiwasan ng mga residente tulad niya. Naglalakad siya doon, pabalik na dito sa kanilang bahay. Nakita niya yung naka-black na pugot ang ulo na yon na nakatayo doon sa may puno. Iba naman daw ang nakita ni Mang Manuel sa naturang lugar. Hindi raw itim na lalaki, kundi animoy usok na nagmula sa lawa na unti-unting naghugis tao. Nakita ko usok, parang usok doon sa tabi ng dagat. Yung usok, nakita ko biglang tumataas yung ganyan. Tapos napunta sa arsada.
Kinilabutan ako. Tinitingnan ko maigi, yung usok na sumusunod sa akin, na galing nga doon sa tabi ng tubig, ay kawang sa karsada na mataas. Pero kurtis yung tao na maputi. Siyempre, matatakot ka. Ngayon lang ako naka-experience ng gayon. Isa pa raw sa mga pangyayaring di maipaliwanag ng mga taga rito, ang paglitaw mula sa lawa ng bolang apoy o yung tinatawag na San Telmo. Marami na raw sa kanila ang di umano'y nakasaksi nito. Nung una may yung bagang bola na akala mo apoy, na baga. Umaga lang kanya sa gitna ng tubig bago bumabalik ulit siya. Ayun may paliwanag sila raw na yun daw isang telmo. Ayun marami na nakakita noon, pero malimit noon pagka yung nag-ulan-ulan, nag-aambon-ambon. Alam mo yung Roman candle, yung ilaw niya ganon pero malaki. Kasi dito sa tabi, kitang-kita mo siya eh. Eh yung Roman candle kasi, pag malayo, medyo hindi mo na masyadong nakikita. Pero siya, malaki siya. Na nasa gitna ng lake, nasa ere. 30 minutes. Tsaka wala namang waitlist na tumatagal ng 30 minutes sa ere eh. Tapos bumabalik siya pababa doon doon sa tubig. Ano nga kaya ang mga itinatagong lihim ng Sampaloc Lake? Anong meron sa ilalim ng tubig nito at nagkakaroon ng bolang apoy sa gitna ng lawa? At sino o ano ang lalaking itim at ang puting usok na hugis tao?